Dahil nagkaroon ng aksidente dun sa ano nyo, sa training camp ninyo? Yes po, the same venue. Kasi po yung ano namin, malapit po siya sa expressway. May nahulog po doon last December. December ba yun? Nahulog po yung tanker ng gas. So, natakot nga rin kami. Yung mga atleta, both pitang and long balls, tulong-tulong na nilagyan ng sand yung tumatagas na gas. So, kumusta na po kayo doon? Yung mga tanim ninyo na mga gulay-gulay doon, saka yung mga ano, napapukunan nyo ng mga prutas? Maganda po doon sa amin, ang ano po doon, during the pandemic, nagsipagtanim kami ng mga prutas, kagaya ng saging, at mga gulay, continuous po, para nakakatipid din yung mga atleta, lalo na yung nakabilit doon. Sabi nga niyan is, know you what you eat. So yung mga atleta nagtatanim doon, bukod sa nakakatipid, alam pa nila na masustansya yung kinakain nila. May mga saging kami doon at iba't ibang gulay. Ayan. Oo. Ma'am, going to the hosting po, no? Mahirap po yung mag-host, no? Lalo na po, hindi popular yung ating sports pa sa ngayon. Sino-sino na po yung mga nakatulong sa inyo, makakatulong ninyo sa pag-host? Lalo na yung mga foreigner po yan, siyempre, mas mahirap bantayan yung mga yan. Yung safety, yung pagkain nila, yung pagta-travel nila. Sino-sino na po ba yung inyong nalalapitan? Totoo po yan, lalo na po sa pagkain, kasi may tatlong ano po kami sa pagkain. Meron po kami mga vegetarian, which is players from India. Halal food na Malaysia, Iran, at saka Brunei, at saka yung mga kagaya sa amin na normal lang yung pagkain namin. So, doon pa lang po sa food, talagang hirap na kami. Sa mga nakakatulong po, bawal pa ako mag-mention ng mga sponsor, pero very proud to say na andyan, of course, ang Philippine Sports Commission na all out naman sa amin na tumutulong. Ma'am, sino-sino po yung mga players natin na lalaro per event? Sa, halimbawa po, sa singles? Sa men's po, hindi pa namin ina-announce kung sino maglalaro sa singles sa bawat event nila, pero na-select na po yung 5 athlete, which is Rodela Bayo, si Elmer Abatayo, yung partner niya, they're back-to-back champions. Homer Mercado, Ronald Leasing na kagagaling lang sa England nag-compete, at saka ang bago nating player, dagdag sa player sa ano nila, sa grupo nila is Marcelito Pancho. Sa babae naman po, yung mga nag-champion kasi they are defending champions sa Asia, kagaya nga ni Rosita Bradburn, sa partner niya sa pair si Marisa Baronda, yung champion din ng women's, sa triple, si Ivy Knight, Hazel Hagunoy, at saka si Sharon Houters. Ano niyo naman na seclude, na pili niyo na pa po sila per event or wala pa? Hindi pa po ang sa women's po, napili na namin yung per event nila. Kung anong nilaro nila dun sa Thailand during the Asian Championship, yun pa rin din po kasi defending champion nga po sila. Pero yung po sa men, hindi pa po namin na-determine kung sino maglalaro ng singles. Yun lang pong event na yun ang hindi pa namin na-determine. Then, question for you. Back-to-back pairs champion, bakit hindi mo ina-aspire yung individual? Sorry po? Yung single, yung individual gold, ayaw mo? Po, noong last Asian Championship sa IPO, ako po yung naglaro din ng single kasi pwede ka po maglaro ng single and then pairs. Then naglaro po ako ng single sa IPO. Unfortunately, di po ako nakakuha ng gold. Sa pairs, nag-gold po kami ng partner ko. So doon ka muna nagko-concentrate? Opo. Pero siguro, in the long run, makukuha mo na rin yung mas yung singles na gold.
Sana po ako. Kay Ma'am Rosita, ma'am, kayo po, ano pong gusto niyo pang maabot? Kasi naka-champion na kayo. Balak niyo pa po ba yung individual, pairs, triples, and pati sa fours para may 4 kayong gold? Single po at saka first. Yun lang po. Yun lang talaga yung ano nyo, yung pinofocus ninyo. Opo. Ma'am Rona, talking about dun sa sa development natin ng sports, yung grassroots po ba natin, gaano po natin napagtutuunan ng pansin? Kasi sila Rodel nagka-champion na eh. Yung mga bata ba natin, meron na tayong napagtutuunan na event para sa kanila. And then also yung kanilang paghahanap natin ng mga bagong dugo na papalikin na laro. Yung pong sa grassroots, lawn bowls is unique. Mahirap po siyang i-introduce sa mga ibang lugar kasi malaki po yung place na need namin. Kagaya sa isang court or isang green is 40 meter by 40 meters. At saka yung grass po niyan ay napakamahal ng maintenance. So, doon lang po sa Clark ang merong ganyan. When it comes to introducing them sa mga bata, meron din po kaming juniors championship, kaya po doon kami kumukuha ng mga new players. Katunayan nga niyan, may magagaling na kami ngayon na bagong players, kaya humanda-handa na yung mga tumatanda na player dyan. I'd like to mention, Angelica Abatayo na naglaro ng World Juniors Championship sa Hong Kong. Nakakuha po siya ng silver last year. So, nakapasok na po siya, katunayan niya, nagpapamedical na po siya at nasa line-up na po siya ng team. Ngayon po, nandiyan sa Yes po. XSM. Ma'am, last question po. Kasama po ba tayo sa SEA Games? Unfortunately not. Thailand, host country, thinks na hindi sila makakakuha ng gold, kaya hindi nila ipinasok ang lawn bowls sa SEA Games. Although maraming lawn bowls green sa Thailand, mas marami pa silang players at marami pa silang venue kaysa sa Pilipinas, pero hindi nila isinama ang lawn bowls. Kasi matatalo lang natin. Feeling nila wala silang chance sa Pilipinas o sa Malaysia. Thank you po. Opo.